Magandang araw po sa inyong lahat, mga kadads, mga kalorma. Ako po si Dr. Johnson E. Zabat, isa pong practicing urologist dito sa Lorma. Ang aming specialty po ay urology. Ibig sabihin po, kami po ang espesyalista sa mga may sakit sa prostate, kidney stones, urinary bladder, mga erectile dysfunction, yung mga sakit ng mga lalaki na nagkakaedad. Ang pag-uusapan natin po ngayon ay isa sa mga most common na sakit na mga nagkakaedad na lalaki. Ito po yung prostate. Ano po ba ang prostate? Ang prostate po ay isang reproductive organ ng mga lalaki na nagbibigay sustansya sa ating sinilya para ito ay maging nutritious o kaya may energy pag nagbit sila ng eggs ng babae. So, ang prostate po, pag nagkakaedad ay kadalasan nagkakaroon ng mga problema, lalo na pag yung mga edad 50 pataas. Ang pinaka-most common cause po ng mga prostate problems natin ay dahil sa edad natin. Ano po yung mga common diseases ng prostate? Isa po dito ang tinatawag nating prostatitis or infection of the prostate. Ang infection of the prostate po ay sanhi ng mayroong bacterial infection sa loob ng prostate gland. Kadalasan po, ito po ay nakukuha usually sa mga sexually transmitted diseases or may problema sa pantog na kagaya na may mga bato sa pantog na pag dumalo yung ihi po palabas, pag nag-infection po, apektado po yung prostate natin. Okay? Number 2, isa sa mga most common din po na sakit ng prostate ay yung tinatawag nating BPH. Ano po ang BPH? Ang BPH po ay benign prostatic enlargement o lumalaki po yung ating prostata at nagbibigay problema sa mga nagkakaedad na lalaki. Lalo na ang mga sintomas niya na pag-uusapan natin later. Okay? At ang pinaka-most important na problema sa prostate na tumataas ngayon ang numero or incidence, lalo na dito sa Pilipinas, ay ang prostate cancer. Ito po ay isang malaking mabigat na health problem kasi po mahal po ang management, lalo na sa mga gamot ng prostate cancer. Okay? So, to summarize, the 3 most common cause ng prostate diseases are number 1, prostatitis or infection of the prostate. Number 2, benign prostatic enlargement or simply lang lumaki yung prostate niya na nagbibigay problema sa pag-ihi ng pasyente. And number 3 is yung pinakamabigat na problema ay yung tinatawag nating prostate cancer. Okay po. Ano-ano ang mga dahilan ng paglaki ng prostate? Ang most common etiologic factor or sanhi ng paglaki ng prostate or yung glandular enlargement at tinatawag nating BPH ay gawa ng pag nagkakaedad ng lalaki, nagkakaroon na po ng testosterone imbalance. Anong ibig sabihin po ng testosterone imbalance? Yung testosterone natin is bumababa ang level, tumataas yung estrogen. So, pagka ganun po, lumalaki po ang prostate natin. So, ang testosterone po kasi yung tinatawag nating male hormone o yung pinaka hormone ng mga lalaki na nagbibigay sustansya sa kanilang libido or yung tinatawag nating sex desires. Okay? So pag nagkakaedad na po tayo, nagkakaroon ng imbalance ng testosterone at saka estrogen. So pagka nagkakaroon ng imbalance, tumataas po yung size or yung lumalaki po ang ating prostata. Okay? Isa rin sa mga sanhi ng paglaki ng prostate po ay yung tinatawag nating pagkain po ng matataba o yung mga western diet na tinatawag natin. Yung mga mahilig po sa karne ng baboy, lalo na po yung inihaw at saka yung prinito. Sabi nila, ito po yung nagkakos ng prostate enlargement sa mga lalaking nagkakaedad. Okay. Ano-ano ang simptomas ng prostate enlargement? Okay po. Para madali pong tandaan, meron tayong tinatawag na mnemonics or yung parang guide. So, FAN. Ano po yung FAN? F is frequency. Okay. Frequency po ay yung madalas na pag-ihi po ng lalaki. Lalo na po pag kunyari yung lalaki active pa o naghahanap buhay o may work pa, nakaka-bother po sa kanyang trabaho kasi madalas po ang pag-ihi niya papunta at pabalik sa CR or toilet. So yun po ang tinatawag nating frequency. Number 2 is urgency. Ang urgency po ay pong pakiramdam nyo po na parang napupuno kaagad yung pantog nyo at nai-irritate. Pag pupunta na po kayo sa kubeta or toilet, minsan po hindi nyo na po mapigilan. So, urgent. Ibig sabihin, emergency, kailangan
lumabas ka agad yung ihi nyo. Kasi naiirita po yung pantog nyo pagka lumalaki na po ang prostate. Number 3 is nocturia. Ano po yung nocturia? Ang nocturia po ay yung madalas na pag-ihi sa gabi. Kadalasan po, normally, sa mga lalaki, ang normally, dapat po, pag natulog tayo, gigising ka na lang po para umihi kinaumagahan. Pag may nocturia po, natutulog na po kayo, babangon lang po kayo para lang po umihi. So, minsan po, nai-istorbo yung ating pagtulog sa gabi. Kasi gawa nga po ng iihi po kayo sa gabi, nocturia. Yun po yung tinatawag nating fun symptoms. Ano naman yung tinatawag nating wise symptoms? Yung wise, W means weak stream. Weak stream means mahina po yung daloy ng pag-ihi. Nung kabataan natin, pag umihi tayo, malakas ang tulo. Pagka magkakaroon ka ng prostate enlargement, weak stream na po. Mahina po kasi parang may nagbabara po sa pagdaloy ng ihi natin. Wise. Intermittency. Ano po yung intermittency? Ibig sabihin po noon, napuputol-putol po yung pagdaloy ng ihi natin. Kadalasan po, pagka umihi na tayo, dapat po dire-diretso. Pag may prostate enlargement, imbis na dire-diretso po yung daloy ng ihi, napuputol po, intermittent. Tutulo, titigil, tutulo, titigil. So, hindi po dire-diretso ang pagdaloy ng ihi ng ating kadad. Okay. Number 3 is slow. Slow or mahina na po yung pwersa ng ihi natin. Hindi na mailabas po ng mabuti. Okay. Wise, slow. Okay? So, ito po usually nakakaabala talaga sa trabaho kasi po parang ang tagal-tagal mo po dun sa kubeta para mailabas po yung ihi nyo. Okay? And then, yun po yung mga kadalasan na nararanasan natin pag meron tayong problema na po sa prostate or prostata. Ang isang katanungan dito naman ay, ang pagtanggal ba ng prostate ay may epekto sa pantog or yung tinatawag nating urinary bladder? Opo. Pagka nagpa-opera yung isang pasyente, pagka hindi mahingat po yung surihanong mag-opera o yung urologist, maapektuhan po yung pagdaloy ng pag-ihi, yung tinatawag nating incontinence. Isa po sa mga komplikasyon ng operasyon ng prostate. Ano ba ibig sabihin ng incontinence? Yung hindi na po makontrol yung pag-ihi. Pagka yung prostate surgery, tinamaan po yung sphincter or yung valvula na nagko-control sa stream or pagdaloy ng ihi natin. Pag nadali po yon during the surgery, pag apektado po yung pag-ihi natin, so yung pasyente po ay magko-complain. Ang problema niya po, hindi na makontrol yung pag-ihi niya. Okay? So, yun lang naman po ang kadalasan ng epekto ng prostate operation sa pantog. Ngayon, yung pantog naman, pagka inoperahan namin, usually po pag may mga cancer sa pantog, kasama na rin po ang prostate. Automatic po yon. So, since wala na po yung pantog, mawawala din po yung prostate kasama sa operation. So, usually kadalasan po, ang pasyente po, umiihi na po na may colostomy or may nakalabas na parang bituka at doon na po lalabas yung kanyang ihi. Pero otherwise, pagka hindi naman complicated yung mga surgery na ginagawa namin, parang normal pa rin yung ating pantog or urinary bladder pag maingat na maingat po yung nag-oopera. Isa po rin sa mga tanong ay, ang paglaki ba ng prostate ay nagdudulot ng epekto sa ating sexual drive or nagkakaroon ka ba ng erectile dysfunction pag lumalaki ang prostate mo? Basically po, hindi naman po yung paglaki ng prostate may effect sa ating sexual drive or tinatawag nating libido. Kawa lang po, pagka yung malaki ang prostate mo, lalo na sa gabi, ihi ka po ng ihi, napupuyat po tayo. So, wala po kayong tulog, gawa ng ihi. So, sabi nila, nakakapagod, nakakaroon ng psychological problem in terms of erection. So, yung hindi mo pagtulog, gawa ng ihi ka ng ihi, sanhi ng malaking prostate, indirectly po, magkakaroon ng effect sa ating libido or erectile dysfunction. So, minsan, kadalasan, yung mga pasyente natin na may enlargement of the prostate, nagkakaroon ng erectile dysfunction because apektado po yung kanilang pagtulog, not enough sleep, not enough rest. So, psychologically, yung kanilang energy to have sex, apektado na rin po. So, yun po yung association ng enlargement of the prostate and erectile dysfunction. Pero, strictly speaking, kung may enlargement of the prostate ka, wala talagang direct po dun sa ating sexual libido or sexual drive. So, sa ganitong paraan, sana naibahagi namin in association with Lorma Medical Center
about yung tinatawag nating social awareness about the growing problem of prostate diseases. And to summarize, yung mga problema ng prostate, prostatitis, enlargement of the prostate, and prostate cancer, hindi ho biro. So, lalo na po pagkaroon tayo ng prostate cancer, kailangan po natawag nating prostate screening. Ano po sabihin nun? Inaanyanahan po kayong magpa-check up po sa urologist dito sa Lorma para lang po ma-evaluate kung may tendency kayong magkaroon ng enlargement of the prostate or prostate cancer. So, meron po tayong mga clinic dito sa Lorma. Hanapin niyo po ang mga urologist dito. Ako po si Dr. Johnson Sabat. Ang clinic po dito is Monday, Wednesday, Friday po sa OPD 2, second floor. So, kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong magpakonsulta sa clinic po at sabihin nyo, narinig nyo po itong patalastas na ito sa social media campaign ng Lorma Medical Center at ako itaus-puso pong magbibigay ng libreng konsultasyon at serbisyo para po sa inyo. Maraming salamat po. So, ulit sa mga lalaking may nararamdaman na ng mga simptomas ng prostate, very important po, prostate screening. Pumunta po kayo sa inyong urologist po dito sa Lorma Medical Center. Maraming salamat po.